yun na nga mga kababayan. So ito, yung sunod mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay kay PBBM po ito, no? Kung nakita nyo po dyan, mga kababayan, may issue pong kumakalat ngayon na kumbaga pinadismaya ng mga tao, ng mga DDS, ang mga supporter ni PBBM na si PBBM daw ay nakakulos tumibag, no? Mga kababayan, sa pinakita ni Harry Roque, si Harry Roque po, ito mga kababayan, naglabas ng isang picture na kung saan bakit daw may kulos tumibag na si PBBM. Ito po ha mga kababayan, ipakita ko po sa inyo. No, meron pong nilabas na post si Harry Roque, mga kababayan. Ito po, Harry Roque, may kulos tumibag. Ayan, may kulos tumi na. Tanong kay PBBM, netizen na pa, sa post niya online. Sabi ni Harry Roque, ano ito, kulos tumibag? Asking, pakisagot, anti-clear. Lumulubo kasi yung gilid ni PBBM, mga kababayan. Lumulubo kasi yung dito niya banda sa may tagiliran. Ang sabi ni Harry Roque, may kulos tumibag daw si PBBM. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito lang, wala namang, wala namang problema kung nakakulos tumibag yung yung tao. As long as nagtatrabaho. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, mas gaganahan pa nga kaming sumuporta eh. Kung totoo man, ito mga kababayan ang kumakalat ngayon, kung totoo man na may kulos tumibag si PBBM sa gilid, no? Ibig sabihin ng colostomy kasi mga kababayan, 'di ba? Butas 'yan dito sa gilid na diretsong daluyan ng dumi. So naka-colostomy or else nakakatiter. May ganyan kasi mga kababayan yung may bag siya dito para pag umihi, nakakonek sa gilid. So ngayon mga kababayan, kung meron mang colostomy bag si PBBM, so mas maganda nga pakinggan na 'di ba? Debunk yan, may video na wala talagang tumaas pa ang barong ni PBBM habang tinaas niya ang kamay niya. Actually mga kababayan, kung sakali man, ito reaction ko. Kung sakali man na may kulos tumibag si PBBM sa gilid, mas sasaludo pa ako sa tao. Mas sasaludo pa ako kay Pangulo. Bakit? Biruin ninyo nakakulostomy pero gumagalaw, nagtatrabaho. 'Di ba? Samantalang yung iniidolo ninyo, malakas ang pangangatawan pero wala namang kwenta, hindi naman nagtatrabaho. Diba? Ma'am Rimi Kudo, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Harry Roque may colostomy na tanong kay PBBM. Netizen na pa sa post online. Sabi ni Harry Roque, ano ito? Colostomy bag? Asking, pakisagot, attorney anti-clear. Ito, may comment si Ma'am Juicy Nolasco. Ayun, mga supporter ko ito. Gagawin ang lahat para asarin si PBBM. Lahat sisilipin kasi masipag. Kahit may nararamdaman, nagtatrabaho. Ang BP na saan puro gala. Walang pagkatotoo lang. Tayo, wag kaunting galaw ng Pangulo pansinin. Anong utak mayroon ang tao? Ikaw, Harry Roque, kalbo, may kaso ka, umuwi ka ng Pilipinas para harapin mo. Huwag kang duwag. Magaling ka lang sumipsip sa bawat galaw ng Pangulo. Gago. Ayun, nagago tuloy. Sabi naman ni Ma'am Helen Ornales, ayan, supporter ko din ito. Masyado kang obsessed sa Pangulo Roque about sa health niya. We are praying for his health. Na maging malusog ang Pangulo ng bansa. Pero sa'yo, ewan lang kasi hangad niyo mawala na ang Pangulo. Diba? Ito pa, sabi ni Ronald Ancheta. Ito mga kababayan, maganda itong comment niya. For the sake of argument, assuming na nakakulostomibag siya, yet he work. Diba? Assuming na nakakulostomy siya, at least nagtatrabaho siya. Diba? Kung meron man, kung totoo mang merong kulostomy si PBBM, wala pong masama doon sa nakakulostomy kung may mang panggamot naman siya. Meron naman siyang pang-maintain. At least nagtatrabaho. At least hindi niya idinaan yung sakit niya para siya ay magpahinga at magpagaling. 'Di ba? At least nagtatrabaho siya, 'di ba? For the sake of argument, assuming na nakakulos tumibag siya, yet he work.
Yung BP physically capable pero panay travel lang. O, di ba? Walang kaso ang makakolostumi. Ang may kaso dyan, yung hindi mo isabi kung saan mo dinala ang confidential fund. 'Di ba? Yun Harry Roque. Walang problema kung nakakolostumi ang Pangulo. Uy, ano naman problema kung nakakolostumi si PBBM kung meron naman siyang panggamot? Ang problema dyan, kung yung inidolo mong si Sara Shemerman Duterte Carpio, walang kolostumi pero laging nagtatravel. Paano mo sagutin yan? 'Di ba? Mas lalong hahangaan yung tao niyan. 'Di ba? Kent Garcia Page po, Ma'am si Gabriel. 'Di ba? Mas lalong hahangaan ng taong bayan si PBBM. Hindi hadlang sa kanya ang pagkakaroon ng colostomy or anumang kanyang karamdaman na iniinda ngayon sa kanyang pagtatrabaho. Nakita mo naman ang Pangulo. May sakit, may colostomy man o wala. At least nakikita nating gumalaw, hindi pabigat sa bayan. Hindi ibig sabihin pag nilagyan ng colostomy bag ay malubha na. Marami akong kakilala na nilagyan ng colostomy at ang mga kaibigan ko noon pero hanggang ngayon buhay pa at gumaling, di ba? Sabi ni Ismael Ragidin. Actually, ako meron din akong supporter noon, no? Sino ba yung laging nanonood sa akin yung dati, taga Tondo. Nakakolostumi din siya. Hindi naman malubha. 'Di ba? May cancer pa nga yun eh. Yung tito ko nakakolostumi bag, nabuhay pa siya, 10 taon na. Kung colostomy bag yan, 10 taon o baka higit pa ang itatagal niya. Hindi ba? Sabi ni Lorna Tolentino. Hindi po totoong malubha kapag may colostomy bag. Nagtatagal po ang buhay ng may colostomy bag, di ba? Isa lang naman dinala na pabagsak, madami nagtatangka pero pag protected ni Lord wala silang magawa. Nakakatuwa talaga itong mga tribong karton. Hindi kasi kayo nakapagsuot or nakakita ng ganyang klaseng barong. Diba? Kaya colostomy bag na ang paningin. Bulletproof vest yan. Sa may likuran yan yung tali. Nilagyan niya ng vest ang likod para hindi maapektuhan. Actually, totoo po yan mga kababayan. Sa mga nagtataka po dyan, kung bakit ganun minsan lumalaki ang tiyan, lumalaki ang likod, lumalaki ang gilid, kung saan meron pong bulletproof vest. Totoo yan mga kababayan. Kasi nung kay Digong dati, ganyan po. Maskin si Digong, mga kababayan. Maskin si Digong. Meron pong ganyan suot-suot dati kahit saan si Digong pumunta. Kaya kung napapansin ninyo, kaya si Digong ngayon, nung bumaba sa pagkapangulo, ay nanghihina. Kasi bakit? Halos kada biyahe niya, araw-araw nakasuot ng bulletproof vest. Mabigat po yun. Halos 10 kilo po yun sinusuot sa katawan. Nakasuot po yun dito, nakapalibot. Kaya medyo mabigat. Kaya nung bumaba na siya pagka-presidente, ayun, nanghihina na. Di ko sure kung nanghihina o nagdadrama lang. 'Di ba? Hindi ko lang sure kung nanghihina o drama lang. Makoy TV, may kalab shoutout dyan sa iyo sa Binangunan. Kung ano-ano ang napansin ng mga didiles. Oo, may bulletproof vest si PBBM. Meron talaga, lalong-lalo na sa crowded place, sa crowded area, mga kababayan. Kahit ako mismo, nakakakita ako niya na sinusuot nila. Yung iba nga, di ba, naalala ninyo si Kibuloy, kapag lumabas sa kulungan, kung sino man yung mga akusado or yung mga nakakulong or detain, di ba pinapasuot sila ng bulletproof hanggang dito, hanggang dito sa gilid ng bilbil. Nakasuot sila yung parang bag, tapos may helmet sila na yung hanggang dito lang, ulay green. Meron yan mga kababayan, imposibleng wala. Ang dami ng marites dito, mag-like naman kayo, sabi ni Takushi. Oo nga, like po tayo. TYT Gas at kay Sir Benji Uy sa Serisa Porcilo po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung meron mang colostomy bag si PBBM, ano namang meron? 'Di ba? Ito lang Harry Roque kung nanood ka sa akin ngayon. Kung may colostomy bag man si PBBM,
Anong meron? Mamamatay ba siya? Malubha ba? Mahirap ba? Si Sarah nga, may gulgul sa riig. Hindi nga natin alam kung bakit nagkaroon ng ganyan. Di ba sinasahuran yung mga security niya mula sa tax natin para bantayan siya? Bakit siya nagkaroon ng laslas sa liig na hindi niya isinabi sa publiko kung paano nangyari dyan? Diba? Mga kababayan, ganito po yan. Kung mayroong colostomy bag si PBBM, at least sinabi ng Malacanang na may problem si PBBM sa kalusugan. 'Di ba kung nakaraan lang ay na diagnose nga siya sa ano ba yung sakit niyang 'yon, 'di ba? So ngayon mga kababayan, pagkahapon okay naman na nasagot naman ng doktor na sa sobrang trabaho lang daw, sa sobrang puyat lang at workaholic kaya siya nagkaroon ng ganon. 'Di ba? So ngayon, yung kay Sarah, Harry Roque, yun ang tanong ngayon. Kasi bakit? Ang taong bayan, nagbabayad ng tax para pasweldo kay Sara Duterte at sa kanyang mga bodyguard, no? Para ligtas ang kanyang buhay. Pero maitanong ko lang, Harry Roque, bakit hindi ipinaliwanag ni Sara kung anong nangyari sa gurgur niya sa liig? Sige nga, ni minsan ba pinaliwanag ni Sara yan kung bakit siya nagkaroon ng sugat sa liig? Diverticulosis. Di ba? Yung kay PBBM. At least pinaalam ng Malacanang na may diverticulosis si PBBM. Si Sara, ni minsan ba pinaliwanag ba niya yung guhit niya dito sa leeg? Di ba may mga sahod yung kanyang mga bodyguard, mga security guard niya? Di ba? Bakit hindi niya mapaliwanag yan, Harry Roque, na meron siyang gulgor dito sa leeg? Sinong nagugurgor niyan? Diba? Dapat ipaalam yan sa taong bayan. Kasi nagbabayad tayo ng tax para ipapasahod dyan sa mga bodyguard niya tapos wala din palang kwenta ba't nagbabodyguard pa siya at ba't nagbabayad pa tayo ng tax? Diba? Diverticulitis. Diba mga kababayan? Yun lang. Kay PBBM, pinaalam ng Malacanang yan. Sinabi ng Malacanang na meron siyang ganyan. Kay Sara, ni minsan ba sinabi ni Sara kung anong nangyari dyan sa liig niya? Pinaliwanag ba niya sa sambayan ng Pilipino na nagbabayad ng tax para ipapasahod dyan sa kanyang mga bodyguard? Kung ganun lang din pala, magkakaroon siya ng gurgur sa liig, dapat hindi na tayo nagbayad ng tax pang pasahod sa bodyguard niya, hindi dapat tanggalan siya ng bodyguard. Diba? Bakit pa tayo magbabayad ng pampasahod dyan sa bodyguard niya kung may gurgur lang din naman siya sa liig at hindi niya may paliwanag kung anong nangyari dyan? Sige nga mga kababayan, tanungin ko kayo. Kayo mga DDS, ang hilig yung manilip, makakita kayo ng bukol, sabihin agad, colostomy bag. Makakita kayo ng ganito, sabihin agad, pumayat. Sige. Tanungin ko kayo mga DDS, bakit hindi masabi-sabi at mapaliwanag ni Sara yung guhit niya sa leeg? Meron naman siyang 335 bodyguards. So bakit pa tayo kuhaan ng tax at ipasahod dyan sa 335 bodyguards kung may gurgur lang din naman pala siya sa leeg? Sige nga, ang bilis i-debunk niyan, ang bilis ninyo mabutasan. Kapag si PBBM, ginagawaan yun ng kwento na mayroong colostomy bag. May malubhang kalagayan, may nararamdaman. Pero at least nagtatrabaho yung presidente. Yung vice president ninyo, ni minsan ba pinaliwanag niya kung anong rason ng gurgur niya sa leeg? Di ba ang sabi niya may nag-attempt daw na gurgurin siya? Sino yung nag-attempt na gurgurin siya sa sobrang dami niyang 335 bodyguards? Sinong tangang mag-attempt din maggurgur maliban sa asawa niya? Hindi nga. Sinong mag-attempt niyan maggurgur maliban sa asawa niya or sarili niya, ginurgur niya? Sa 10 bodyguard nga lang, hindi ka na makalapit. Yun pa kayang 335 bodyguard. Sinahura ng tax mula sa amin, taong bayan, tapos hindi mo mapaliwanag yung gurgur sa leeg. Yan ang issue, mga DDS. Sagutin nyo yan. Kay PBBM, ginawaan nyo ng issue na merong colostomy bag. May sakit. Di ba? At least pinaalam ng Malacanang na ganun nga. Na-diagnose siya sa diverticulitis. Kay Sara, maliban sa asawa niya at sarili niya ang magurgur, sino? 335 ang bodyguards niyan. Magkano ang sinasahod niyan?
Sa isang taon. Di ba? Yan ang tanong ngayon. Sagutin ninyo mga DDS. Putang ina nyo. Puro kayo gawa ng kwento. Kay Sara nga, hindi nyo mapaliwanag, hindi nyo masagot. Ito ha. Mga DDS, sabihin ko sa inyo. Di ba DDS kayo? Ha? Di ba DDS kayo? So, ibig sabihin pag DDS, alam nyo lahat ng galawan ni Sara. Pero hindi nyo alam kung bakit may gurgur siya sa leeg, no? Ako, hindi ako DDS, pero alam ko. Diba? Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Bago kayo sumigaw na supporter kay ni Sara, make sure na alam ninyo. Kasi ako, hindi ako supporter niya, pero alam ko kung ano ang dahilan ng gurgur niya sa leeg. Diba? O kayo, hindi nyo mapaliwanag. Ang sabi lang ni Sara, may nag-attempt. Lokohin mo, lelang mo. Wag ako. Dati nga, nung elementary pa ako kapag manood ako ng palabas na Marina, yung kumakanta ng yung lumalangoy-langoy, tapos merong nagsasalita, mga ganon. Anong palabas ngayon, mga kababayan? Yung, ano ba yung kanta na yun? Basta yung Marina ba yun? Title nun? Mga kababayan, yung lagi na lang nalulumbay, lagi na lang umaasa. Diba? Diba? Ganon yon. Naku, nung elementary ko noon, napakaganda nun ni Claudine Barreto. Oo, yung Marina, yung gumaganon-ganon, yung Sirena, tapos si Dugong, yung si Maludi Guzman, yung kulalalalalak, gumaganon. Oo, ang ganda-ganda nun. Di ba mas maganda pa kay Sara yon? Si Marina? Lagi na lang nalulumbay, lagi na lang, di ba? Gawa ganon? Nako. Yun ang dahilan kaya may gurgur si Sara sa liig. Di ba? Hindi alam ng mga DDS yan. Pero ako, alam ko. Galit na galit kasi si Jezabel kay Marina. Kasi si Jezabel binontes ng asawa ni Marina. Kaya sa sobrang galit niya, ginorgor niya ang leeg niya. Tapos, ang sabi niya, eto, meron kasi nag-attempt sa akin manggurgor. Paano ka magurgur? 335 yung ano mo. 335 yung bodyguard mo. Ginorgor mo yan sa selos. Ang inang yan. Di ba mga DDS, hindi nyo alam yan? Ako dati nung elementary pa ako, ay nako, nanonood ako ng Marina. Ang galing nun ni Claudine Barreto. Gumagano na sumisisid. Di ba? Kaya si Marina inanakan nung asawa ni Jezabel. Kaya galit na galit si Jezabel, ginurgor ang liig niya. Tapos pagbintangan nyo si PBBM, loso. Alam nyo na, mga DDS. Di ba 9 years old na yung anak ni Marina mula sa asawa ni Jezabel? Di ba? Kala nyo, di ko alam yan? Di ba mga DDS, hindi nyo alam? Kaya nyo ginurgor. Eto, may nagurgur sa akin, pero hindi nag-success. Siya, gugurgurin mo sarili mo, masakit kaya yun. Hindi talaga nag-success. Lagi na lang nagtatravel, lagi na lang nagtatanga ang mga putang DDS. Ito na naman si Digonggong. Tama lang tayo, Ken. Huwag puro fake news. Dapat yung totoo lang. Alam mo sa totoo lang, Digonggong, wag mo kong sabihang fake news. Isa lang masasabi ko sa'yo, magpahinga ka. Tangina mo ka, magpapapanggap ka pa dyan na loyalista, putang ina mo ka. Kanina ka pa comment ng comment sa akin. Ako pa sabihan mong fake news? Tangina mo.
Kung fake news ako, di kasuhan nila ako. Sige nga. Sige, kung fake news ako. Kalkalin ko sila. Kalkalin nila ako. Tanginang yan ako pasabihan mo fake news. 9 years old na nga yung bata ni Marina na binuntis ng asawa ni Jezabel. Tigil-tigilan niyo ako. Yan ang rason kung bakit may gurgor sa leeg. 'Di ba? Hindi nga mapaliwanag ng mga DDS yan, pero kay PBBM, inisyu ninyo, meron siyang colostomy. Ngayon, may colostomy ba talaga? O paningin nyo lang yan? 'Di ba? Luso ninyo. Mga DDS, tigil-tigilan nyo ako. Ano akala ninyo sa akin? Pataasan tayo ng radar? Pataasan tayo ng radar? Mas mataas yung radar ko. Matagal ko nang sinabi yan, di ba, Ma'am Etienne Blue? Naku, Ma'am Kat, Lady Dior. Ayan, may club shoutout po. Naku, tapos ngayon i-issue ninyo si PBBM, may colostomy sa gilid. Kala nyo lang ito yung hindi nyo masagot. Nag-viral ang Facebook post ni Harry Roque matapos niyang mag-upload ng larawan ni Pangulong Bongbong Marcos na may bilog sa bandang tiyan na tanong na ano ito, colostomy bag? Asking, pakisagot anti-clear. Na tila tumutukoy kay Secretary Claire Castro or Yusek Claire Castro sa ngayon walang opisyal na pahayag o kumpirmasyon mula sa Malacanang o kay Yusek Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulo at nanatiling haka-haka lamang ang usaping ito batay sa isang litrato. Habang mainit ang usapan sa social media, paalala lang na sensitibo at pribadong usapin ang kalusugan ng kahit sinumang tao, lalo na ng public official. Mas mabuting mag-focus tayo sa malinaw na beripikadong issue kung pamamahala at pulisiya kaysa sa pag-upo sa chismis tungkol sa kondisyon ng katawan ng iba, 'di ba? Ako, kahit nag-chismis ako, sabi ko nga, huwag paniwalaan. Kasi ang chismis, minsan totoo, minsan hindi. Pero ako, paninindigan ko yan as long as I have my rights. 'Di ba? To remain noisy. 'Di ba? Yan sabi ko sa inyo mga kababayan, ako fake news. Putang ina. Hindi nga masagot-sagot ng DDS yung mga sinasabi ko Ako fake news? Sige nga. Puntahan nyo nga yung 9 na taong gulang na bata, kung sino ang kamukha. Tignan nyo nga kung ano apelyedo. Tignan nyo nga kung anong apelyedo. Si Ma'am Risa Meza, maraming salamat. Ma'am Risa May Davis, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po ma'am. Sa yung palipad. Kita nyo yan mga kababayan? Nako. Si Kia ba yun? Sabi ni Ma'am Ay Malayko. Nasa vlog na ni Yusek Claire na pinasinungalingan ang post ni Harry Roque, di ba? Secret Tripper, may love shoutout po, salamat po ma'am, di ba? Sinagot na ni Yusek Claire yan. No? Hilig-hilig lang gumawa ng colostomy bag. Yun ang last-last sa liig ni Sarah, hindi nila masagot-sagot kung anong dahilan Meron naman 335. Di ba? 335 yung bodyguard, pero may last-last ka sa liig. Pinaliwanag pa. Di ba? Yung boy lighter nila sunog ni Boss Alfred. Yung boy lighter nga nila tinatanong, ang dami daw nagawa ni Digong na proyekto noong presidente siya. Tinanungan lang siya 3 proyekto. Hindi masagot-sagot. Mga DDS. Baka naman may tanong ko lang ho. Kung sabi nga ninyo ho na marami daw hong proyekto si Pangulong Duterte noong siyang umupo ho. Magbigay ho kayo kahit isa lang ho. Sige nga ho, mga DDS. Isang proyekto nga lang ho ni Digong. Yung nagawa niya talaga ho. Yung siya talaga mismo ang gumawa ho. Sige nga, magbigay po kayo ng isa, mga DDS. Tanong ko lang,
Isang proyekto lang ni Digong Ho. Ma'am Chabs, big love shout at maraming salamat sa super sticker. Thank you so much. Mga DNS, naku ho, ay wala namang nadanas din sa amin sa Batangas galing kay Digongyo. Sige nga mga DNS. Sige nga, pakibigay ng isang proyekto ni Digong na ginawa niya at nag-successful na natapos. Di ba? Sige nga. Kita ninyo? Magbigay ako isang proyekto ni Digong. Ma'am Chab, salamat po. Proyekto ni Digong, yung Dolomite Sand sa Manila Bay. Proyekto niya. 300 million plus yan. Yun nagawa niya. Pero ano ang nangyari? Dilobyo ang dinanas ng taga Cebu. Nilonop sila. Diba? Kita nyo yan. Ngayon, puro lomot yung harap ng Manila Bay. Yeah? Dolomite Beach sa Manila Bay. Ang ganda, 300 million plus. Pero anong nangyari doon sa taga Cebu? Ayun, nilonop sila. Yeah? Ay nako. Diyos ko. Tigil-tigilan nyo nga ako. Meron Kent yung pumatay. Ito sa totoo lang nga, ang pinakamagandang proyekto talaga ni Digong nung siya ang presidente. Ito po ang hindi alam ng lahat. May nagawa si Digong. May nagawa si Digong pambubudol sa mamamayang Pilipino. Yun ang the greatest achievement ni Pangulong Duterte noong siya ang presidente ng Pilipinas. Yung pambubudol niya sa taong bayan. Yan ang hindi niyo maitanggi. Bakit ko nasabing pambubudol? Una, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Putang ina, naubos niya? Nga. Ubusin ko ang criminality sa Pilipinas. Putang ina, yung pagpatay niya sa mga adik di umano na walang due process, hindi ba krimen yun? O kaya ang rason, nakulong. The greatest achievement ni Digong ay yung nakulong siya sa dahig. Yan ang totoo, mga kababayan. The greatest achievement. Yung makulong sa dahig. Mga tol, kahit balatan niyo ako ngayon, tol. Kahit sunugi, silaban niyo ako, tol. Amoy Duterte ito, tol. Putang ina, tol. Kahit silaban niyo ako ngayon, tol. Amoy Duterte ito, tol. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, nakalimutan mo na ba? Huwag kang mag-alala, ma'am. Kapag ako pinatay, may nakausap na ako. Na kapag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Martin at si Lisa. No joke, no joke. Na sabihin mo saan siya dalahin. Tangina ka. Ang akong amahan, gipalubong sa imong amahan, ay ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapriso, tangina ka! Kala nyo, nakakalimutan ko yan.